Halos 4 na linggo mula nang sumiklab ang gyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas, binuksan na ang Rafah border crossing para sa mga naiipit sa gulo. Yan po yung katangi-tanging lagusan sa border ng Gaza Strip at Egypt na hindi kontrolado ng bansang Israel. 81 sugatan na Palestino at nasa 500 foreign passport holders ang nakalusot na rito sa Egypt mula sa Gaza Strip. Kabilang sa kanila ang 2 kababayan natin ng mga doktor na sina Darwin de la Cruz at Regidor Esguerra ng mga volunteers ng Médecins Sans Frontières o Doctors Without Borders. Sa litratong ito ng 2 MSF volunteers, makikitang nakangiti at tila nasa maayos na kalagayan sila. Sa kanilang likuran naman makikita ang iba pang mga dayuhang ligtas na nakatawid sa border. Ayon sa ating source, ilang oras din ang itinagal ng proseso o pagproseso sa kanila para makatawid sa border. Kinumpirma sa atin ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega na ligtas ang lagay ngayon sa El Arish. 30 kilometro ang layo mula sa Rafah border, crossing ng 2 Pilipino. Doon sila nagpalipas ng unang gabi nila sa labas ng Gaza Strip. Sa ngayon, pasado alas 4 ng madaling araw dito sa Egypt, inaasahan natin ngayong umaga dadalhin sina Darwin at Regidor dito sa Cairo. Kabilang nga sila sa halos 500 foreign passport holders na unang pinayagang makalabas ng Gaza. Bukod kasi sa 81 sugatan, prioridad ding makalikas ang mga nagtatrabaho sa United Nations at international aid organizations, pati ng mga dual at foreign passport holders mula sa 3 bansa. Dahil mga volunteers na Darwin at Regidor ng Doctors Without Borders, ang naturang International Aid Organization na raw ang mag-aasikaso sa kanilang paglabas ng Egypt. Sa ngayon, posibleng hindi pa raw sila umuwi dyan sa Pilipinas. Rafi, kamusta ang yung ibang Pilipino na nasa Gaza pa rin ngayon? Kailan sila kaya makakalabas? Yan pa rin ang inaantabayan natin, Connie. Una, kung may kasunod ba yung halos 500 na dayuhan at dual passport holders sa Gaza na pinayagang makalabas. At pangalawa, kung kabilang na yung Pilipinas sa mga bansang papayagan na yung kanilang mamamayan na makatawid patungo dito sa Egypt matapos yung unang 3 bansa. Tandaan natin, Connie, na kahapon, hating gabi dito at umaga dyan sa Pilipinas nang biglang i-anunsyo na papayagang makalabas yung mga critically wounded at yung mga dayuhang UN at international aid workers. Sa ngayon, ayon sa ating embahada sa Amman, Jordan na may sakop sa Gaza, nakausap na nila yung lahat ng natitirang Pinoy doon, kabilang na yung 10 na ilang araw na hindi makontak. So sa ngayon, 134 pa yung nasa loob ng Gaza. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat nyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.